Hi, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo, ka-coffee, sa lahat na nakikinig po sa atin ngayon. Ako, ito na naman si Senadora Amy Marcos. Sabay tinabla na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Kinontra niya na naman. At hindi talaga sapat yung sapat yung vocal or kung ano bang interview yan. Naglabas talaga ng official statement itong si Senadora Amy Marcos para kontrahin itong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kung i-analyze natin yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa interview na yan, na ang pinapakalat kasi nila out of context, no, na walang nagawa yung previous administrations, hindi lang ni Digong, kasama dyan yung administrasyon ni Pinoy sa recovery ng bagyong Yolanda, no, sa pagtama dyan sa Visayas, ka-coffee. Ina-out of context nila yan. Kasi mamaya balikan natin yung mismong tanong ng reporter. Kasi parang pinapalabas nila, sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na totally walang nagawa ang mga previous administrations. Pero iba, specific yung tinutukoy dito, yung tinatanong ng reporter dito sa interview na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, dito muna tayo kay Senadora Amy Marcos. Si Senadora talaga, malinaw talaga na pro Duterte ito, ka-coffee. Isa na, panindigan siya ng mga Duterte, no? Ng mga Duterte supporters pagsapit po ng 2025 election. Sana suportahan siya kasi ang problema niyan, baka ilaglag din siya. Kaya ingat din ito. Sige, basahin muna natin itong si Senadora Amy Marcos na actually expected natin ito sa kanya dahil lagi naman yung tumututol sa mga desisyon ng presidente. Kahit kapatid pa yan, ka-coffee, laging kontra yan. Kumbaga number one, pambansang kontrabida ito, hindi pambansang ate. Sabi niya, dako akong kauyaw. Teka, may ibang version ito Binisayan niya ito. Dito tayo sa Tagalog version. Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda. Uy, nahihiya daw siya. Dahil sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nahihiya siya. Aba, kasi naman hindi nyo ina-analyze yung sinabi ni PBBM Nahihiya ako sa mga tumulong sa amin sa Tacloban noong hinagupit kami ng bagyong Yolanda sa sinasabing wala raw silang nagawa. Again, recovery yung pinag-uusapan dito, ka-coffee Recovery at mga kalsada yung tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos dyan dahil yan yung tanong ng reporter. Mamaya balikan natin yung mismong tanong ng reporter. Unang-unang dumating noong 2013 si Mayor Duterte, 10 ng kanyang disaster brigade at itinuloy niya ang housing noong siya'y umupo bilang Pangulo. Sige recovery kasi pinag-uusapan dito Yung pagdating dyan, hindi pa recovery yan, ka-coffee. Immediate help yung binigay dyan sa mga biktima ng bagyo. Nandoon ang mga US Marines at iba pang mga sundalo at rescuers na Amerikano. Ang donasyon at paglilinis ng chuchi mula sa Taiwan at Maynila. Kasama ang napakaraming international relief organizations at mga samahan ng private business. Kasi ginagawa ninyo ng issue. Ano ba? Tinamaan ba kayo dyan? Tinamaan ba kayo sa sinabi ni PBBM dyan? Pati na rin ang pamahalaang lokal ng pinsan kong si Mayor Alfred Romualdez at ang buong tropa ng Tacloban, Leyte at iba pang probinsya. Damay din sa hirap. Sabi ni Amy Marcos kaya nahihiya daw siya. Paulit akong nagpapasalamat sa kanila at tuloy-tuloy kong tinatanaw ang aming utang na loob sa bawat isang nakiramay at tumulong bumangon sa yurak ng Yolanda. Alam kong marami pang kailangang gawin at umaasa akong magtutulungan ang national government at LGU sa dagdag pang mga programang ipatutupad sa Tacloban. Yan, ka-coffee, yung official statement dito ni Senador Amy Marcos. Paano kasi? Kayo lang nag-i-interpret niyan. Masakit ba ang sinabi ni PBBM? Hindi naman kasi concrete yung tulong chapsuy sabaw-sabaw yung tulong nyo dyan. Pero, sige, balikan natin, ka-coffee, kung sinong mapapahiya dito. Sige. Sa GMA News, ka-coffee, ito yung balita ng GMA News. Nang ilang araw na ito, ka-coffee, mga 4 days ago na itong usapin na ito Kasi si Panelo, nag-react din dito si Panelo sa sinabi na ito ni Pangulong Bongbong Marcos na taken out of context. Of course, si Amy Marcos, na malinaw naman as of the moment, pro Duterte din yan, nag-react din siya. Sabi dito sa balitang yan, PBBM, nothing is done in past admins on post-Yolanda recovery. Dito pa lang sa headline post-Yolanda recovery. Hindi niya sinasabi na after ng Yolanda na yan, walang nangyari. Diba? Post-recovery ang pinag-uusapan dito. At ang tanong mismo ng reporter is specific doon sa mga kalsada. Again, hindi sa pabahay o kung sa anuman pa man yan. Pero kasama na rin yun. Kung i-analyze mo rin naman, posibleng kasama pa rin yan. Kasi wala din namang konkretong nagawa
Actually, maraming nagawa yung mga kumupit. Marami silang naisubi dyan. President Ferdinand Marcos Jr. Slammed at the two administrations that preceded his presidency for allegedly doing nothing about Super Typhoon Yolanda recovery efforts. Sa isa pong press conference dyan sa Tacloban City on May 20, 2024, following the simultaneous distribution of land titles and support services to over 5,000 agrarian reform beneficiaries o ARVs from 6 provinces in Eastern Visayas. Ito na ha, pakinggan ninyo. A member of the media inquired about what was the Marcos administration has done, if there's any, on rehabilitation of bad roads in Maharlika highways in the province of Samar. O, anong pinag-uusapan dyan? Tacloban ba? Ang pinag-uusapan dito ay ang probinsya ng Samar. Ulitin natin ha. Ito yung tanong na tinaken out of context yan. What the Marcos administration has done, if there is any, on the rehabilitation of bad roads in Maharlika Highway in the province of Samar. Yung Maharlika Highway yung pinag-uusapan dyan, ka-coffee. At sinabi rin ni PBBM, priority ng administrasyon niya na rin ma-rehabilitate itong pangit na kalsada na ito, itong Maharlika Highway, ang ma-prioritize, ma-rehabilitate ito dahil simula nang hagupitin niya ng bagyong Yolanda, wala pa pong nagbago, which is totoo naman. Pangit pa rin hanggang ngayon yung kalsada na yan. O ito ha, again, malinaw po yung tanong ng reporter na yan. Yung kalsada na yan sa probinsya ng Samar, hindi Tacloban yung pinag-uusapan. The president replied that Eastern Visayas has not fully recovered yet from the massive devastation brought about by Super Typhoon Yolanda. May mali ba doon? Tama, hindi pa fully recovered ang lugar na yan. Super Typhoon Yolanda struck Region 8 on November 3, 2013, considered globally as one of the most powerful tropical cyclones ever recorded. Marcos cited that nothing has been done in the past 2 administrations. Again, specifically, pinag-uusapan dyan yung Maharlika Highway dyan po sa Eastern Samar. He reminded members of the media that his work started barely 2 years ago. Hindi po talaga tayo nakapag fully recover sa Yolanda. Totoo naman, yan naman talaga ang reality dyan. Hindi pa tayo totally nakaka-recover dyan sa Yolanda. We only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Yan ang kinakainit ng ulo nila. Ano, sa pool ba? Guilty ba? Marami namang nagawa dyan. Marami nang nagkapera dyan. And again, recovery pinag-uusapan dito, ka-coffee ha, at specifically itong kalsada na yan. Yung mga, halimbawa, itong statement na ito ni Senadora Amy Marcos, wala namang mali doon sa sinasabi ni PBBM. Totoo naman talaga na maraming tumulong, mga international organizations, at tumulong din naman talaga si Digong, yung mismong dyan sa pagtama ng bagyong Yolanda na yan. In fact, isa siya sa mga kauna-unahan na nagpunta dyan. At hindi yan yung tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos. Ini-issue nyo lang yan. Taken out of context yan. Nothing was done in the administration before that. 12 years on, ngayon pa lang talaga natin inaasikaso ng mabuti, Marcos pointed out. Totoo naman kasi, sira-sira yung kalsada na yan. Siyempre, yung mga bitter dyan, nasaktan. Sa pool kasi kayo yan. Kayo yan. Ako naman, itong kay Senadora Amy Marcos, kapatid mo yan di ba? Sige, let's assume, ka-coffee, nagkamali si PBBM sa kanyang statement. Let's say, ka-coffee, na naging careless yung statement na yan, which I don't see it careless, no? Yung statement na yan. If ever, kapatid ka di ba? Hahayaan mo bang mabash yung kapatid mo? Dahil sa if ever careless statement, naglabas pa talaga siya ng official statement yan. Ano yan? Dahil piniplease mo ang mga Duterte, piniplease mo ang mga Duterte supporters, dahil naglilikom ng boto para sa 2025 senatorial elections. Yan ba ang plano niyan? Naku po, halatang halata. Sige, good luck na lang sa 2025. May mga nababasa nga akong analysis napapakinggan ko sa mga commentary ng ilang mga political vloggers, no? Ang hinuha nga nila baka pagdating ng 2025 iilaglag itong si Senadora Amy Marcos ng mga Duterte supporters at hindi siya iboto. Kasi malinaw naman ngayon na tila namamangka sa dalawang ilog itong si Amy Marcos itong mga loyalista, pero more of leaning towards the Duterte supporters Kasi Marcos siya, syempre yung mga loyalista yung iba dyan, suportado pa rin siya, pero marami na rin kumalas. Ikaw, ka-coffee, halimbawa, ikaw isang nakikinig ngayon, ilagay mo yung comment mo dyan sa comment section kung boboto mo pa ba si Amy Marcos. Pero hindi lahat ng loyalista nawala na ang suporta dyan. Kasi Marcos pa rin yan kapatid pa rin
ang mga Duterte, piniplease niya rin yan kasi hoping siya na makukuha niya yung boto ng dalawang ilog ng dalawang parties yung grupo ni Duterte at ang mga loyalista ni PBBM. So, namamangka siya dyan. Ang problema, dahil sa pamamangka niya niyan, parang nakukompromise yung kanyang kapatid dyan. Ano ba yan? Pumili ka na lang. Saan ka ba talaga? Kasi hindi pwedeng dalawa-dalawa ka dyan. Yes, fair tayo dyan. Pero pangit naman tingnan na ikaw mismo, kapatid ka, kung ano-ano yung sinasabi mo at naglalabas ka pa ng official statement against sa kapatid mo. Di ba? Parang, saan ka nakakita niyan? Ano ba yan? Kaalyado ka ba o hindi? Hindi mo maintindihan tuloy dito kay Senadora Amy Marcos. Ikaw ka-coffee, anong say mo dyan? Anong analysis mo dyan? Anong basa mo dyan? O sige, comment dyan ang iyong opinion dyan sa ating comment section para mabasa na rin po ng iba nating mga ka-coffee. Samantala ka-coffee ko, ikaw ay nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee ha, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pa-click lang po ng follow sa baba. At kung nasa YouTube naman po kayo, ay make sure na kayo po ay naka-subscribe na. I-click lang po yung subscribe at sa mga kapapasok lang po sa channel natin, ay attendance check muna tayo ka-coffee, i-like lang po yung video na yan. Alright, maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayon ka-coffee. Ayan ang live stream po natin ka-coffee, usually alas 10 po yan ng gabi. Pero ngayong araw po ng Sabado, hindi muna tayo nakapag-live, pero ito po, bagong upload natin ito. Kita-kits ulit tayo bukas sa Linggo ka-coffee, alas 10 po ng gabi para sa ating live streaming. Maraming salamat ka-coffee sa mga sumama sa akin. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Paalam, bye-bye.